share ko sa inyo yung experience ko ngayon na overdue ako dito kay Cash Express. May mga text na sa akin na sabi, case ready for external endorsement. Ibig sabihin, magre-ready na raw ako sa aking isasampang kaso. Then, nagsabi rin sila na final enforcement notice, field representative will visit your address for verification. Okay, dito sa video ito, i-share ko sa inyo kung ano yung pwede kong ipayo sa inyo kung maranasan nyo yung ganitong klase. Yung kakasuhan ka nga ba talaga? O mag-home visit sila sa akin. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At ako nakatulong sa inyo yung video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay sumisilip at nagre-review lamang po ng mga online loan apps kung anong proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng real shared experience sa kanilang mga proseso at operation system. At paalaala, hindi po ako nanghihikayat din na wag magbayad ng utang. Hindi po ako nangungonsinti po ng ganon. Utang at responsibilidad. At dapat natin itong din kung kaya nating bayaran na, pag-ipunan natin, tsaka natin bayaran. Okay? Yun nga, ito po yung sinabi sa akin ng mga message sa akin. Yung pagsilip ko doon sa spam message ko nung nakarang araw lang, no, medyo, hindi ko napapansin kasi spam message ko mga kadyani. Ito yung sabi niya, no, final enforcement notice, field representative will visit your address for verification. Tapos meron na pala itong mga message sa akin ng December pa na case ready for external endorsement, full settlement. Kailangan ko raw bayaran yung aking utang. Actually, hindi ko naman po talaga sinasadyang hindi mabayaran tong si Cash Express. Lilinawin ko hindi po ako nagfa-farm. Ako po ay good payer sa simula. Nagkaroon lang ho talaga ako ng financial problem in the bare months dahil nga nawalan ako ng passive income dito sa YouTube. Kasi po dito po talaga ako kumukuha ng pambayad ng mga utang. Ilinawin ko lang. Hindi po ito tawag doon, hindi po ako sumusubok para lang umutang at mabuon ako sa utang. Hindi po. Binabayaran ko po yan nung sa una talaga, as in talaga binabayaran ko sa akin dahil ayoko na masira record ko. Pero dahil nga sa financial problem, ayun na, nagsimula na po. 2 months po na magkasud ko rin hindi nabayaran. First 2 months, almost, naibalik ko na yung principal amount kasi yung utang ko sa kanila is 1,500. Okay, linawin ko Then, nakapagbayad naman ako ng una na payment na 1,200 almost. Then, sumunod yung parang something na 700 plus, like that, o 600. Medyo nawala sa record ko yung picture. Di ko na nawala na yun. Di ko na ako screenshot na naman. Okay, pero yun lang po malinaw halos na ibalik ko na po yung principal amount. Then, ang babayaran ko lang po yung mga past dues ko, yung 4 months na kailangan. So, akala ko nung una talaga is okay. Itong si Cash Express, akala ko 15%. Yung pala, yung 15%, lilinawin ko lang, is just a 1 month. At kaya kung kayo susubok na humiram dito at gagawin yung monthly payment, is talagang malaki talaga yung babayaran niyo. Yung 1.5 ninyo, lalabas na tubo niyan, kung 6 months yung babayaran, is nasa 3.5 or 3.7. Yung tubo, yung tubo na maibibigay nyo sa kanila, parang yung monthly. Tapos pagdating sa huli, yung 1.5 na yon, halos ibabalik nyo rin ng sa last hulog is 1,200 o 300 data something. Hindi ko lang na-screenshot, pero ganun po yung proseso niya. Parang monthly may payment, tapos another 1,000. Sa simulang hulog, 1,000 plus, at sa huling hulog, 1,000 plus. Kaya aabot ng halos 5,000 mahigit yung babayaran ko para lang sa halagang 1.5 yon, mga kadyani. Okay? And then, kung sakasakaling mangyari sa inyo, makatanggap kayo ng messages na mga ganito, hindi ko kayo yung parang dinidiscourage na matakot kayo o magtago kayo o iwasan ninyo pag nakatanggap kayo ng ganyan. Katulad yan, sinabihan ako na sasampahan daw ako ng kaso dahil nga ilang buwan na ako hindi nakapagbayad. Well, for me, I guess, yes, sige, sampahan nila ako ng kaso, wala akong magagawa. At pag-usapan na lang namin sa korte, yun lang po, huwag kayo matatakot. Kasi pagdating naman natin sa mga small claims, is maayos naman magiging usapan niya. Walang sakitan dyan, no? Mga kadyani, walang sakitan yan.
Siyempre, pag-uusapin kayo ng korte kung okay ba sa'yo yung, kung okay ba talaga yung naging sistema ng pagpapautang, kung mataas ba yung singilan, kung mataas ang interest, di ba? Like that. Then, kung wala namang harassments, okay lang, as long as magkasundo kami sa settle na gagawin. And then, sa field visitation, na which is, totoo naman, na nagpupunta talaga sila sa mga bahay-bahay, nag-field visit talaga sila, nag-home visit talaga sila dahil ako, may kapitbahay ako rito na humihinga ng tulong sa akin. Ayun, pinakitaan ako ng demand letter na nandito sa akin, nakatabi Royce. Ako tuloy yung may hawak ng demand letter. Hindi ko na siya inaangkin. No? Kung parang, pinag-aralan ko lang kung may mali. Sabi ko, parang wala naman. Kasi same as the demand letter na natanggap ko doon sa isang lending company na nautangan ko rin dati na umabot ng 2 years yung utang ko. Wala namang problema sa pagpunta, mga kadyani. Papaalalahanan ko lang kayo. Pag pinuntahan kayo ng agent, ng collector agent ng Cash Express, ng Digidon, something like that, makipag-usap lang po tayo ng maayos. Yun lang po may papayo ko sa inyo. Kasi wala namang masama eh. Just the collection process ng mga lending company. Mas legal nga yan kaysa magpahiya sila sa Facebook, di ba? Kaysa harasin nila yung mga contacts natin, yung ating mga, tawag doon, yung ating mga data privacy, i-post tayo sa social media, di ba? Pahiyain tayo, pagpadala ng kuno. Mas okay po yung pupuntahan tayo. Para kung sakasakali magkaroon ng yung agent is maayos kausap, papayag sa, ganito po, di ba? Kasi bigyan mo ako ng payment option. Kunwari ako, pinuntahan na ako, no? Sabi ko, pwede bang bigyan mo ko ng ibang payment option na maaari at magiging magaan din naman sa akin na mabayaran kung kaya niyong i-waive yung penalty. Okay? Ganun lang po. Wag nating sabihan, wag tayong makiging balasubas din kahit teritoryo natin yan. Kasi hindi naman siya pwedeng gumawa ng maling gawain o galawan dahil lugar mo yan eh. Pwede siyang maaresto, pwedeng ireklamo sa barangay nyo kung sakasaling sumigaw yan, nagpahiya, sinabihan kayo na itong kapitbahay nyo, si Kuya Johnny, hindi marunong magbayad ng utang to, scammer to, hindi pwede. So, magiging alarming scandal and ano yan, paglabag sa data privacy dahil nga yung usapan nyo sa inyong dalawa lang ng lender at ng borrower. Hindi ko kayo hinihikayat na pagtaguan yan. As long as kaya naman nating makapag-settle, no? Yung iba kasi natatakot puntahan yan. Ang daming tatanong din sa akin na, ala, Kuya Johnny, pag pumunta ba, anong gagawin? Natatakot yung iba. Para, iwasan natin yung mindset. Mindset ng common Pilipino yan. Na pag may utang, sisingilin, pupunta sa bahay. Di ba? Kahit sa Bombay, magpakatotoo tayo rito, real talk lang. Yung Bombay, pag inutangan natin, anong nangyayari? Tapos pag, pinahiram tayo. Tapos, hiningil tayo susunod na araw. Tapos magugulat siya, walang tao hanggang sa mga susunod na linggo. Diba? Ang galing natin noon ng hiram. Sana yung mga ganong bagay, pag kami naniningil sa atin, hinarap natin silang tao noon ng utang tayo. Harapin din natin tao pag pumunta at maniningil. Madali naman kasi makapag-usap, sa totoo lang lang. Inuunahan na kasi tayo ng, niisip ko baka mamaya dahil sa hiya. Baka ganun yung iniisip niyo. Hindi. Mas nakakahiya natin kausapin. Although may mga ula talaga na nanghaharas. Yes. Pero kung maayos naman yung collector o yung field agent na pupunta sa inyo, binigyan lang kayo demand letter, pinanalahan lang kayo, sa kanya kayo makapag-deal. Baka siya yung agent na pwede yung kausapin doon sa magiging collection system ninyo para maging maayos yung usapan. Kausapin lang po natin ng maayos para makatulong din naman po sa inyo yung aking mga experience dito sa mga OLA na nagiging overdue ako. No, to 2 months na, okay? Mahigit na, magpapangat ng buwan na ngayong January, okay? So, sana nakatulong ang video ito sa inyo. Muli, maglalabing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.